Good day mga kakusi, another day at may panibagong vlog na naman tayo. For today's video, magluluto tayo ng ginataang alimasag. Pero bagong lahat, mag-init muna tayo ng wok natin at lagyan ng konting mantika. So, mga around 3 tablespoon ng cooking oil. Kasi ensure lang natin na mainit yung wok natin. So kapag mainit na yung kawali natin, pwede na natin ilagay yung garlic. Yan. So dito sa part na to, hinahanap natin yung medyo toasted yung bawang para lumabas yung aroma at fragrant niya. Sunod na natin yung sibuyas, yan. So dito, gawin lang natin translucent yan, tapos isunod na natin yung luya. Shoutout nga pala natin si paring Ian, pati si Namnam, no? So yan yung mga kaibigan natin dito sa bansang Kuwait. Shoutout sa inyo. Sabay na natin yung ginger na yan. Yan. Ihalo lang natin. So dito sa part na to, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na patis. Ayan. Sa part na to, ilalagay na natin yung alimasag natin. 3 piraso yan, bali natin lang natin sa gitna. Sa part na to, naglalagay na ako ng asin. So katamtaman lang inilagay natin kasi naglagay na tayo ng patis niyan. So sunod naman natin yung ground black pepper, paminta, yan, pamintang durog. Tapos mix-mix lang natin yan. Hindi na natin masyadong gagalawin yung alimasag kasi baka madurog yung laman niya sa loob. So dito nga pala, naglagay din tayo ng bagong alamang. Kasi since gagawin natin is ginataan, mas masarap siya kapag merong bagong. Mix lang natin yan, bagya. So lagay tayo ng tubig dito, no? Tansyahin nyo lang. Siguraduhin nyo lang yung tubig hanggang level lang din ng alimasag. Takpan natin at isimmer natin siya for about 5 minutes. Kasi saglit lang naman maluto ang alimasag.
So after 5 minutes, ganito na siya. Kapag meron na kayong nakitang nagbubbles dyan, so pwede na tayo maglagay ng coconut powder. Dito naman sa paglalagay ng coconut powder, hindi pa siya boiling water, so kaya pwede pa natin siya i-mix. Mas mapapadali lang tayo dyan sa paghalo. Kasi kapag nilagay natin siya ng boiling water, may tendency na namumuo yung powder natin. So doon tayo nahirapan maghalo ng coconut milk. So add tayo ng sili para may hint ng spice ng konti. So yan, halo-haluin lang natin para mabawasan yung pamumuo ng powder na yan. At this point, tingin ko pwede na to. So medyo lakasan natin yung apoy. Kapag medyo kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung gulay natin. Yung sitaw. Sunod na rin natin yung kalabasa natin. Ayusin lang natin, mix lang natin bago natin siya takpan. Takpan na natin for about 10 minutes. After 10 minutes, ganito na yung kalalabasan niya. So yan. Tingin ko sa part na to medyo malabnaw pa, no? At this point, pwede pa tayo magdagdag ng coconut powder niyan kung gusto mo medyo creamy yung sabaw mo. Siyempre, bago ang lahat, titikman muna natin siya. So dito nga sa point na to, medyo kulang pa siya ng alat. So pwede pa natin siya nagdagan. Yan. Nagdagan pa natin asin. So dito nagdagdag pa ako ng ground black pepper. Mix lang natin para mag-incorporate yung mga condiments na nilagay natin. Mix lang.
So gaya nga na sinabi ko kanina, yan, nagdagdag na ako ng coconut powder dyan para medyo creamy sabaw natin. Tapos isimmer natin siya ulit for about 10 minutes. So after 10 minutes, pwede na yan. Mabilis lang naman maluto yung sitaw natin, pati yung kalabasa. At this point, pwede na natin siyang tikman. Tikiman time na tayo. Para sa full recipe, i-check nyo lang ang ating comment section para sa pagluto ng ginataang alimasag. Subscribe for more.